po, Sara C. Duterte. Ayan po si VP Sara sa dahig po sa harap ng ICC. Harap po sa I Stand with PRRD. Live po ngayon. Sorry. Kailan mo, no problem. Relax lang ta, ma'am. Relax lang, no problem. Ganun. Gihigog mata ka, bitinday. Suyo ka to. Yes, walang kapaguran ko mamahal. Wait lang po, kasi para po hindi ano yung boses ni VP, ma'am. Hindi magasgas. Sige, kinapusgan ito, Bill. Saglit lang po kasi hindi po maririnig ninyo kasi ano po. So, ayusin mo na kasi Opo. para hindi nagsigaw ng sigaw si... It is our honor to see the President of the Philippines in the future. Diba? Tubig muna si VP. Saglit lang po mga kababayan kasi po ganyan po ang power ni VP Inday kasi pagdating niya, yung mga power na wala mismo. Totoo. Diba? Inigot niya pati yung... Oo. Hindi lang po ang Kongreso at Senado ang natatakot sa kanya kahit microphone. Oo. Sa Nidela na yan, ha? Oo. Yes! Duterte! 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 Giubo mag-eta na. Nag-Duterte na taon sa makagay. Magandang tanghali sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong tanan. Good noon to everyone. First off, I'd like to express my gratitude first to the Lord Almighty for giving us this day. Very sunny and beautiful weather day. And thank you for giving us another morning and another day in our lives. And we pray for our kababayans in the Philippines dahil doon naman hindi maganda ang panahon. Maulan, may bagyo, at marami ang baha at landslide. So meron tayong mga kababayan na nasa evacuation centers dahil merong mga preemptive evacuation yung mga barangay nila. Pangalawa, ang magpapasalamat ko sa ating mga organizers para sa ating dalawang pagtitipon ngayong araw na ito. Una, ngayong umaga dito sa harap ng ICC building at pangalawa, mamayang hapon sa Lang Van Regan Park. At ang pangatlong pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat dahil para sa akin no, mainit ito ba? Hindi natin ginagawa ito. Pero kahit mainit ay nandyan pa rin kayo. Pero kayong mga Europeans, gustong-gusto ninyo ito. Mainit ang magtanggap namin sa iyo. Bukod sa Pilipinas, diba takot tayo ng takot sa init? Bakit kayo dito? Nandito ka naman. Minsan lang yung araw dito, VP. Mahal ang araw dito. Kaya pag nandiyan na yung araw ay magpahinit na lang yun. Gusto ng mga afam brown. Sa mukha. Sa mukha. Gusto ng mga afam brown. So, gusto natin afam. Ah!
Nakaubo. Sino ang mga pinakagwapong afam dito sa Europe? Germans? Tawag mo. Mga Danish? Mga Danish? Mga Italian? Meetings. Touch na po, no? Totoo yan. Maganda yung kanilang Panood. para sa inyo, abang na ang Pilipino. Matindi talaga. Nakagahi ang Pinoy. Dahil ang binaraban. Dahil na may prinsipyo! Pinakagahi ang ulo. Dahil ang binaraban. Basta Bisaya, gahe. I love you. Nakagahi ang ulo ang Pilipino o ang Pilipina. Exacto. Isa tayo. Correct. Simple na kasi yan, no? Simple. Wagi ka yan. Yes. So, kinsay na ay lozenges din ha? Mahalo ko ma'am. Reaction o Pantay-pantay. kung ano ako ang tingin. Pantay-pantay ang Mga walay tuloy kinsa? Grabe, sa tanan na sa mo, naulan sa lipod-lipod. Kung hindi siya no, mo si Kon ba yung tata? Iya, papa yun. Oo. Si Okayo. We love you, VP. Mawala sa Pilipinas. Mo ba nangingan ako ang bana na uban nun daw ang mga bata kung walay klase para dili dugay malayo daw sa ako. So isuroy na po sa ganito sa please, believe it or not. Unya dito sa please na ay papusga na yung syagit. Kung anak, limon siya sa ako, ama. Sulayan ka na, okay sa'yo mas gusto sa ato at duha mo syagit. So may apel, men. Pagkaman nato siya, ni sore throat na, nagkalimuran na kagahapon, niya ako, nag-action na o, Bangin. wala ang sabi mo. Ay, sorry, ma'am! Sorry, sandali. So, sumali kami doon sa, Kaluwat na din. sa ng sigaw. Tapos noon, yung anak ko, nag-sore throat na kahapon, nag-sore throat na siya. Nilagnat na, tapos ako na, nawala na yung boses ko. Okay. Natapos na ba mga pasalamat ko sa inyong lahat na kahit mainit ay nandyan pa rin kayo at sa inyong oras, walang ni isa dito ang binayaran para pumunta dito. Oo nga. Kaya nga, malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan yung gumastos, ay nandito pa rin Absent pa. kayo. Kararating ko lang dyan. Tapos ang iba walang tulog. Ganyan ang suporta ng mga OFW Walang sa tulog. Europe. Tapos yung iba Absent. nagpalit ng Iba day walang off. tulog. Nag-absent! Oo, yan, absent. Absent, nag-gastos pa. Baliktad! Nandito pa rin kayo. Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong! Para sa bayan! Para sa isang Pilipino
Pilipino na sa pilitang kinuha doon sa ating bansa, hinila, tinulak, aakyat ng eroplano at dinala dito sa Dahig para ikulong. Pagyaman si Tata Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga dayuhan. Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap pa ulit-ulit sa ating mga organizers dito sa Dahig, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililin. Tinawag na Trililin kasi nga may sayad. Dapat bulutan! Nagsasalita siya, nakita mo talaga, naririnig mo. Pero talaga, may kulang yung tornilyo. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kaso perjury o pagsisinungaling under oath. At bakit pa nasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag-iimbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo ako ng vice presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Nagtakot sila ma! Gusto yung katarantaduhan nila! Mayroon ba? Makikita natin yan. Ngayon, makikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trililin yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang complaint. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. Ano sabi nila? 30,000 dead. Umakyat sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat na mga namatay DDS. Pero kung hinihin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda kayo, ibang
sinasabing biktima. Dahil hindi masabi, totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Marcos Pisot! Kutsaba, ang ICC, at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. So nagagamitan sila. Ngayon, pero tanong sa jurisdiction, o meron ka ba karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Yes. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, o bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko noon na interim release, eh hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Marites. Chismis. Mga chismosa! Galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos pa po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto namin mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon.
Isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak na hawak. Pilit na pilit sila. Na ang hawakan yung kaso. Kahit na sabi ko, sino ba ang witness nyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayad talaga. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino mang gustong bumalik sa kanyang bansa. Switzerland! Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang iwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Parang hindi tayo pinag-iingat. Ano ang dapat namin gawin? Tayo sa ICC. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo at tinulak siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pangipasa ang Presidente VP. Go, go, go! Why is it? We always keep talking without resolve. You know what? Why don't we just get numbers out of the No one, no Filipino is right to take back his countrymen from his own land. No one. Darating tayo dyan ba sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa Laban yan! Duterte! Hanggang dito lang ba kami? Sinigawan ng sisigaw. Bawal mapagod. Laban, Duterte! Ngayon, ano ang nangyayari? Laban! Sisigawan na. Hanggang dyan lang po. Bibi. Ano na po? Hanggang dyan. Hanggang ang loob. It's happening in the Botanian Store. So this is pain for us. Pain for all of us. So there must be a legal. There must be a pressure. But it's not properly. Mga
some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun na kailangan natin mapadismiss ang kaso si Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Tama! Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa akin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi mo ito na presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinorender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Still, you have to respect Tulad the ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pag-kidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Ulo yung balas Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang tao kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Ron pa lang, buwan pa lang, isunod ang, isunod ang, Yes, ma'am. Pero, hindi dahil sa meron ICC, No. kundi ang Interpol ang sinunod. na pwede Sinong principal sabihin ng Interpol? ang Pilipinas Same story. na ibigay niya sa amin dito habang kayo ay nagtatraya na nagkakaso. At kami ang maninigurado na a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't hindi ka sa mga bawa? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Bakit ano po ako? Kung kayo po mga Pilipinas, dito kayo pinagsasabi sa
mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament. Magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am. Pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat. Kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat. At iakyat natin sa European Parliament. Yung mga European leaders kasi galit kay Tatay Digong dahil hindi nila Makontrol, hindi nila maparaso. Dito na naglilista Alam kung nila na ano may- yung mga suggestions ninyo at gagawin natin yan. Yes, sir. Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue ng mga missing saboneros na gustong ikapit sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga gusto nilang gawin, no, para palakasin yung kaso sa war on drugs. Gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK na war on drugs ni Duterte. Yan lang po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi balik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Dapat i-DNA sana. Ano ba ba? Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay makalakas ang mga boses na nagsasabi ng rating nila para kay Bibi. Yes, sir. Ano po ang inyong masasabi? Binilisan nila ng binilisan, March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung napapansin nyo, gawa natin ang timeline, makikita nyo, kada mayroong palpak, na-discover na kabalbalan na ginawa nila tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang Impeachment complaint. huli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yun. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampi ng mainstream media. Dahil walang nagsasalita. Nagsasabi ng spokesman siya. Hindi siya yung leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes, yes. Nagkukunwari siya na mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong. May approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan. Kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos ng diktador. Ang
niya ay low-key ang kanyang gusto i-project sa ating lahat. Kung nakikita niyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman namin pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin, ano bang mga projects? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayo nakita. Sana hindi mo na ikinampanya. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa ng big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. Inubos ng pera. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya kailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa mo nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi na sa atin lahat. Yes. Sabi niya, continuity at unity. Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa ating lahat. Duterte! Duterte! Matyaga talaga si Inday. Ay, willing siya talaga makinig sa tao eh. Sa atin yan, kasagot na tayo na common sense lang yan. Matyaga talaga, willing talaga, willing siya talaga. Hindi masabing ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Kuwait. Paano yung masagot Hindi ko yun? masagot yan, ma'am. Exactly, hindi na Dahil sa hindi ko po alam kung anong iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niya galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat. Hindi po natapos ang ating Wala lang pagpapakita. magkasuhan yung mga pamilya niyo ha. Ako nang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang gagawin. Gusto nila ng rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na kaya ipapili. Masyado nang mainit. Mamaya meron po silang rally. Gusto niyo talaga itong magkakasakit. May picture Para ka sa ba yun? lahat ng ito, ako lang palang magkakasakit. Pinanito na lang. Ayaw pagkasakit kay Presidente Batas! Ayaw natin ang araw sa Pilipinas, araw-araw ito. May hinahanap akong kinain. Ayan po, naiinitan na masyado si Bibi Sara. Oo. Maaraw po sa
ulit. Mainit na ulan daw maya. Okay lang. At sa ating pagtipon, yung mga Yan po, dami. Dami mga kababayan.